Ang pagtatayo ng matibay na tahanan ay nakasalalay sa matibay na pundasyon, hindi lang sa pisikal kundi sa espiritual na pundasyon ng pamilya at ng bawat individual. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay, na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay build. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, lahat tayo ay miyembro ng pamilya. Kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay anak, lahat tayo ay kabilang sa isang pamilya. Bagamat hindi natin may kakaila na mayroong mga pamilya na masasabi nating broken family, mayroong mga dysfunctional family, o kaya naman ay mayroong mga inampon, no? Bagamat hindi tunay na anak, pero itinuring naman na tunay na kapamilya. Hindi iba. Tayo mga Pilipino, meron tayong mga extended families, no? Yung pamilya ng ating matalik na kaibigan, tayo ay tinuturing din na bahagi ng kanilang pamilya. Napakahalaga ng pamilya. And we have to remember na anuman ang sitwasyon ng pamilya mo, you have a bigger family. Meron tayong simbahan. At ang simbahan ay isang malaking pamilya ng Diyos. Kung ikaw ay isang magulang like tatay o nanay, napakahalaga na bigyan mo ng magandang pundasyon at matibay na pundasyon ang iyong pamilya. Kung ikaw ay magtatayo ng bahay, hindi po ba? Napakahalaga ng matibay na pundasyon. Kung maaari ay bahay na bato. Kung hindi man bahay na bato, ang mahalaga yung pundasyon ng bahay ay matibay. Kaya sinesemento natin yung pundasyon ng ating tahanan. Pero hindi lamang po sa pisikal na tahanan, hindi lamang sa pisikal na bahay, natatapos ang role ng isang mabuting magulang. Napakahalaga na ang bawat magulang ay mayroon din o nagbibigay din ng isang matibay na pundasyong espiritual. Dahil ang pagtatayo ng isang pamilya ay hindi lamang pagtatayo ng isang bahay. Ito'y pagtatayo ng tahanan. At ang tahanan, ang pamilya, ay napakahalaga. Ang pinakang pundasyon ay pagmamahalan, pag-uunawaan, pagpapatawaran. Yung spiritual foundation is very important. Kaya nga dito sa ating gospel, ang ating Panginoong Jesus ay nagbabanggit ng isang mahalaga na katuruan para sa ating lahat. Lalong-lalo na sa pagtatayo ng tahanan. Pero hindi lang tahanan, pagtatayo ng ating pagkatao. Because we have to build our own personhood. Yung character natin, yung values natin, yung ating paniniwala o pananampalataya, yung ating faith formation. Napakahalaga, mga kapatid, ng formation as our foundation. Kaya nga,
tayo sa simbahan, we offer different formation programs. Mga paghubog, no, sa mga kabataan, sa pamilya. No? Kaya nga kayo mga magulang, nagpapaaral kayo ng inyong anak para sa ganoon ay magkaroon ng isang magandang pundasyon sa buhay. At kung ano yung natutunan niya sa eskwelahan, yung mga values, hindi lang yung mga learnings, no? Kundi yung ugali. Sana yung mga eskwelahan natin talaga ay nagtuturo ng talagang values, no? Yung mabuting mga pag-uugali at asal. Kaya nga ito yung hamon at magandang opportunity sa mga nag-aaral sa mga Catholic schools dahil hindi lang man po values ang itinuturo, kundi Christian formation. Yung values, yung asal na nakaugat sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan. So napakahalaga ng Christian formation dahil tayo ay binibigyan ng magandang pundasyon sa buhay. Sana nga po lahat may access, no, sa ganitong paghubog, sa ganitong opportunity para well-founded tayo, no, sa buhay. Kasi kapag tayo ay well-founded sa buhay, matibay ang ating pundasyon. Kapag tayo ay nakaugat sa salita ng Diyos, kapag ang ating values, ang ating character, ang ating asal o pag-uugali ay nakaugat kay Kristo, nakaugat sa Diyos, we will be strong people. Yung bang ang ating ugali, ang ating asal ay iaayon natin kay Jesus. That's why Jesus is our model. Jesus is our pattern. Jesus is our guide. Kaya nga dito sinasabi ng Panginoon sa ating gospel na kapag ikaw ay magtatayo ng bahay, siguraduhin mong nakatayo ito sa bato, hindi sa buhanginan. Kasi dumating man ang unos, dumating man ang bagyo, kung lumindol pa man o kung ano pa man, malakas na hangin at alon, at tumama sa tahanan ito, hindi ito magigiba. Mananatiling nakatayo at matatag. Pero kapag tayo ay nagtayo ng pundasyon sa buhanginan, ng bahay sa buhanginan, actually walang pundasyon yung matibay, ito'y madaling mabuwal ng hangin, ng alon ng unos. Mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoon sa ating gospel na bahagi ng buhay yung unos. Bahagi ng buhay yung bagyo, yung malakas na hangin at alon. Ibig sabihin, problems are always there. Challenges, difficulties are always there. Habang buhay, may mga pagsubok at hirap tayong pagdaraanan. May mga times na pinanghihina tayo ng kalooban. Hindi naman inaalis ng Diyos lahat ng ito. No, kapag tayo nagdarasal, no, may mga problema tayo na nalalampasan. May mga hamon tayong napagtatagumpayan. Pero hindi inalis ng Diyos yung mga hamon, hindi inalis ng Diyos yung mga problema. Kundi pinatatag tayo at pinatatatag tayo kapag humarap tayo sa mga ganitong sitwasyon ng buhay. Kaya nga mga kapatid, kapag nagdadasal tayo, huwag nating hilingin sa Diyos na alisin lahat ng problema natin because that will not happen. Huwag nating dasalin na, Lord, sana alisin mo lahat ng sakit ko. Kasi lalo na kung itong mga sakit na ito ay dahil din sa ating kapabayaan, dahil sa ating environment. Huwag yun. Ang hilingin natin, Lord, bigyan mo ko ng grasya na maging matatag at maging masigla sa pagharap ng mga pagsubok na ito. Of course, sometimes we need miracles and sometimes miracles do happen na at sudden point, biglang wala na yung sakit. And I heard a lot of stories, lalo na sa mga nagpupunta rito sa Shrine of the Holy Face of Jesus. They claim about the miraculous healing sa buhay nila because of their devotion to the Holy Face. Of course, hindi ko mapabubulaanan yan because it's the faith na nagsasabi sa kanila it's really a miracle. Miracles do happen. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay umaasa tayo at naghihintay tayo ng himala. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan, ng talino at ng galing upang gawin ko anong nararapat. We have doctors, we have teachers, we have counselors, we have experts para tulungan tayo sa anuman ang pinagdaraanan natin sa buhay. And God works also through them. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na ilagay natin ang ating sarili sa matibay na pundasyon.
At yan ay ang Diyos. Ang Diyos, pwede tayong gamiting instrumento upang maging matatag din ang ating kapwa, upang tumulong din sa ating kapwa, magmalasakit sa ating kapwa. Napakahalaga that we are founded in Jesus. Kaya nga ito'y sinasabi sa atin na kapag tayo ay nakaugat, kapag ang pundasyon natin ay Diyos, matibay tayo. Dahil humarap man tayo sa mga pagsubok, sa mga hamon ng buhay, God will be our strength. God will be our foundation. Pero kapag inalis natin ang Diyos sa buhay natin, tayo ay nakatayo sa buhanginan. Madali tayong sumusuko, madali tayong nagigiba ng mga pagsubok, ng mga hirap sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, hindi lahat daw na tumatawag na Panginoon, Panginoon ay mapupunta sa langit. Hindi lahat paghaharian ng Diyos. Tanging yung mga tumutupad sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, yung pagtupad natin sa kalooban ng Diyos, yung pagtanggap natin ng Diyos sa buhay natin, will be our strong foundation. Kahit tawag tayo ng tawag, Panginoon, Panginoon, pero hindi naman natin tinatanggap ang kalooban ng Diyos sa buhay natin para tayong nakatayo sa buhanginan. Mga kapatid, we have to receive God in our life. Kinakailangan nating tanggapin ang kanyang kalooban. Ang salita niya, ang maging pundasyon natin, ang pagmamahal niya, ang magiging katatagan natin, lakas natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, hayaan mong ikaw ang maging pundasyon namin sa pang-araw-araw na buhay. Palakasin mo kami, patatagin mo kami sa aming pagharap sa mga hamon ng buhay, lalong-lalo na sa pagtatayo ng aming pamilya at ng aming pagkatao na nakaugat sa iyo. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.